Ako si Lorlyn Garcia Velarde at narito ang mga napapanahong balita. Nakahanda si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 5th State of the Nation Address na gaganapin ngayong araw, ganap na alas 4 ng hapon sa harap ng joint session ng Kongres sa Batasang Pambansa. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagsulat ng kanyang iuulat sa bayan mamaya sa kanyang 5th State of the Nation Address. Ayon sa palasyo, sa naging ensayo ng Pangulo kahapon, ang pagbasa ay tumagal ng 1 oras at 20 minuto. Inaasahan na mabanggit ang mga accomplishment ng administrasyon, ang ilang mahahalagang issue na kinakaharap ng sambayanan at gayon din ang mga prioridad na kailangan pang pagtuunan ng pansin. Samantala, formal nang nagbukas ang Congress para sa second regular session ng 20th Congress ngayong Lunes ng umaga. Pinangunahan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang Senado. Samantalang si House Speaker Faustino D. III naman ang nanguna sa mababang kapulungan. Sa pagbubukas ng session ng Senate of the Philippines, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na handa ang Senado na harapin ang hamon ng bayan. Ayon kay SP Gatchalian, naririnig nila ang hinaing ng mga mamamayan at nauunawaan ang bigat ng mga pinagdadaanan sa araw-araw, kung kaya't ang kanilang mga panukalang isusulong ay para mabigyan ng solusyon ang kanilang mga pangangailangan. Kasama sa mga pangunahing pagtutuunan ng oras ng Senado ay ang ekonomiya at maipasa ang budget sa tamang oras. Kasabay ng maagap at masusing pagpapasa ng pambansang budget para sa susunod na taon, 5 pangunahing usapin ang tututukan ng inyong Senado. Mataas na presyo ng mga bilihin, maliit na take-home pay ng mga manggagawa, mahal na singil sa kuryente, kakulangan sa infrastruktura at transportasyon, at kawalan ng kasiguraduhan sa hanapbuhay. Anuman ang ating katayuan sa buhay, ramdam nating lahat ang bigat ng mga problemang ito. Nagbukas na rin ang sesyon sa Kamara na pinangunahan ni House Speaker Faustino D. III. Sa kanyang talumpati, ibinida niya ang mga nagawa ng Kongreso, kasama na dito ang Kalinga Act, maging ang kanilang mga naipasa na 163 bills kabilang ang 26 na LEDAC priority bills, National Nutrition Program, reforma sa 4Ps at programa para sa edukasyon at digital media. Kanya ring inilahad na patuloy ang trabaho para bigyang prioridad ang mga reforma, kabilang na ang pagpapababa ng presyo ng bigas at suporta sa magsasaka, kalusugan, transparency sa paggamit ng pondo at Cybersecurity Act. Sa ating second regular session, itutuloy natin ang pagtatrabaho para maisulong ang mga reformang direktang tutugon sa mga pang-araw-araw na suliranin ng ating mga kababayan. Prioridad nating maipasa ang Rice Industry and Consumer Empower Act upang mapababa ang presyo ng bigas at mapalakas ang suporta sa ating pong mga magsasaka. Ang mga amyenda sa Universal Healthcare Act upang maging dekalidad at abot kamay ang serbisyong pangkalusugan. Ang Kadena Act upang mas maging bukas at transparent ang paggamit ng pondo ng bayan. At ang Cybersecurity Act, which aims to protect every Filipino from the threats of the digital space. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Lorlyn Garcia Velarde at ito ang News Force.